Narito na po tayo sa episode 166 ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya. Magandang gabi. Pinalita nga nila ito kay Chief Espinas yung kaguluhan nga na nangyari. At sinabi nga nila na walang kasalanan itong grupo ni Tanggol. Nauna yung grupo ni Bong. Kaya napatunayan nga ni Chief Espinas na walang kasalanan itong sinatanggol. Ngayon ang sabi niya, Celso, ikwento mo nga sa akin. So kinausap ni Celso yung kasamahan niya na siya na lamang magkwento. Yung nga sinabi nga nila na nagluluto nga doon yung mga kasama ni Tanggol, bigla na lamang daw sinarado yung kabilaan ng mga gate, pati yung main gate pinadlock. Kung hindi pa raw ginawa ng paraan ni Ben na kumuha nga ng pagbukas doon sa padlock, hindi makakawala itong si Tanggol para iligtas yung mga kasama niya. Sabi naman yung Chief Espinas, sige na, bumalik na kayo sa mga selda ninyo. Wala munang lalabas na ilang araw, kailangan nasa loob kayo. Maliwanag, maiwan ka rito, Bubbles. Bubbles, sabihin mo nga sa akin, anong pagkakasuri mo kay Tanggol? Sabi ni Bubbles, buo ang loob niya, Chief. Matapang siya, may paninindigan. Handa niyang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Sabi ni Chief Espinas, bihira na lang tayo makatagpo ng ganyang klase ng tao. Gusto ko siya, hanga ako sa kanyang pagkatao. Sabi naman ni Mac Santos. So ano po, isasama niyo po ba yung grupo ni Tanggol sa grupo ni Bong? Hindi. Tanging mga grupo lang ni Tanggol ang bibigyan ko ng bagong misyon. Sa oras na pumalpak si Bong ngayon, tsak, papalitan na talaga natin siya. Samantalang itong si Tanggol, talagang pinanghihinaan ng loob kasi nga, nawawalan siya ng pag-asa Dahil nga, hindi niya alam yung balita sa mga kaibigan niya kung kamusta na ba. Samantala eto na, isa-isang sinusugod yung mga di ba? Yung mga inmates at talagang isa-isa ring ginagamot, halos sabay-sabay na nga sila. Sabi naman ito ni Warden, Dok, ano po ba yung problema? Kailangan operahan yung isa nilang kasama, di ba? Samantala to si Tanggol, talagang napapaiyak na lamang siya. Kasi sabi niya kahit na anong iwas mo sa gulo, kahit na anong buti mo, talagang nilalapitan ka pa rin ng mga masasama Kaya anong nangyayari, kahit na magpakabuti ka, wala rin, nakakagawa ka rin ng kasalanan. Sabi niya. Kaya nga sabi niya, gusto ko na talagang maging mabuti. Ang hirap magbuhay dito na iwas sa gulo. Yan ang sinasabi niya. Pinakita yung mga kaibigan niya talagang ginagamot. Nakakaawa naman, mga wala silang malay diba? Sobra yung sugat na tinamo nila, ang lalalim ng mga saksak nila. Halos lahat sila talaga may tama. Samantalang itong si Rigor, nagising na nga at tinatanong siya ni Marites. Sabi niya, dito ka ba mag-aalmusal? Hindi na, papasok na kasi ako ng trabaho. Ano oras ka na nga pala umuwi? Madaling araw na. Bakit, marami bang trabaho? Oo, may bago kaming inaasikasong kaso ngayon. Anong klaseng kaso? Huwag ka na matanong, alam mo naman na confidential yun So lumabas na nga itong si Marites at tinawag siya ni Santino. Nay, magbabaon ako ng ulam sa kakanin para naman makatipid. O sige anak, ako na dyan. Damihan mo. Lumabas si David. Nay, dyan na ba si tatay? Nakauwi na? Oo, nakauwi na. Pinuntahan na ni David yung tatay niya. Tay, ano yun David? Meron lang akong hihingin pabor sa'yo. Hingi lang sana ako ng tips kung paano ba maging magaling na pulis. Sabi naman ni Rigor, diba, ang kinakailangan lang naman gawin maging mabuti ka. Gawin mo kung ano yung nasa tama. Samantala ito namang si Tindeng, tinanong niya si Marites, anong oras na nakauwi ang asawa mo? Madaling araw na daw, Nay. Kasi maraming inaasikasong bagong kaso. So ito naman si David, sabi niya, Tay, yan naman ang lagi niyo sinasabi sa akin simula nung maliit pa ako Sabi naman ni Rigor, huwag ka muna maingay sa nanay mo inaasikaso kasi ni General Pacheco yung promotion ko. Talaga Tay, congrats. Kailangan natin i-celebrate yan. Hindi na kailangan. Hindi Tay, kailangan natin i-celebrate yan. Sige, salamat anak. Samantala ito na yung mga grupo ni Bong. Dali-dali na nga silang pumasok sa may gate. Inabot na sila ng umaga. Talagang nantutay si Bong hinang-hina siya Talagang dami niyang tama Sabi nila, Bubbles,
malaking problema. Palyado yung misyon. Sabi ni Babos, so yan na nga ba sinasabi ko eh. Palpak kayo eh. Hayaan nyo, huwag kayo magpapakita. Pupuntahan ko lang si Warden sa taas. Diyan lang kayo. Pinuntahan agad ni Babos, sabi niya, Warden, yung grupo ni Nabong, palyado sila sa misyon at yung iba, sugatan. Naku, tara na. Kailangan talaga hindi agad sila makita ng mga ibang inmates, kaya kailangan talaga magtago sila doon. Sabi ni Warden, ano na? Anong nangyari? Ba't ganyan? Warden, pasensya na. Kasi hindi naman namin alam na meron palang ikakatagpong isa pang congressman si Sibilya. Kaya yun, ang daming mga bodyguards, dihado kami. Kaya talagang kinakailangan na namin umalis. Talagang itong sibong, no, parang mamamatay na yata eh. Lantutay na eh. Samantalang itong si Tinding, kinumpronta itong si Rigor. Sabi niya, Rigor, anong sabi mo? Pinagbabawalan mo kung bumisita sa presinto kay Tanggol? Pues, susuwayin kita, pupuntahan ko siya sa ayaw o sa gusto mo. Sige, ito lang ang masasabi ko. Kapag sa oras na pinuntahan mo si Tanggol, hindi ka na makakabalik dito. At hindi mo na kami makikita. Yan ang pakakatandaan mo. Nagtaasan sila ng boses. Galit na galit si Rigor. Ayaw din naman magpatalo ni Tinding. Tumayo na rin siya. Hindi naman kasi maganda at pata sa mga patakaran mo. Sabi naman ni Marites, Tinding naman na pag-usapan na natin to. Ikaw kasi, pinuntahan niya yung asawa niya. Sabi naman ni Tinding, ang sabihin mo, kinakampihan mo yung asawa mo. Diba? Talagang na naman, gulo na naman to nangyari. Sabi naman ni Rigor, alam mo, matagal na talaga ako nagtitimpi sa nanay mo eh. Talagang kahit sino naman talaga eh, mawawalan ng gana umuwi sa bahay. Alam mo, akala ko magiging tahimik ang pamilya natin simula nung nakulong yung Tanggol, pero mas dumoble pa ang gulo. Aminin mo, Marites, diba nung wala yung nanay mo, tahimik ang pamilya natin, sabi ni Tess, no? So kaya pala madaling araw ka na umuwi. Talaga nakakabuisit, nakakarindi na. Lagi na lamang nakikita ang pagmumukha ng nanay mo. Mas maganda hindi lang si Tanggol ang nawala, pati yung nanay mo. Nung umalis siya, bilang nag-text si Lena, gusto mo ba mag-almusal sa bahay? Ako po, doon na naman sa kabit niya pupunta itong si Rigor. Samantala, nagkasagutan yung mag-ina. Tinding, hindi mo na kasi dapat mas sinagot si Rigor. Ikaw kasi hindi ka kasi nagpapatalo eh. Ang sabihin mo, pinagtatanggol mo yung asawa mo kahit anong mangyari. Duwag. Ganyan, no? Sabi naman ni Tinding, tumigil ka nga dyan, lagi mo nalang pinagtatanggol yung asawa mo. Boba na si Marites para kunin yung mga paninda. At mauna na raw siyang buksan yung tindahan nila. So, bumaba si Tinding, sabi niya, Tess, nagagat ka ba sa akin at bakit hindi? Kasi lagi mo nalang siyang inaaway. Alam mo, Tinding, pinagtanggol kita sa asawa ko. Kaya ka pinabalik dito. Pero nakakasawa ka ng ipagtanggol eh. Lagi na lamang nangyayari, ayaw mo magpatalo. Sabi naman ni Tinding, no, sabihin mo, takot ka sa asawa mo, duwag ka, malis siya. Samantalang itong si Tanggol, sinisisi ang sarili niya. Nandahil sa kanya, kaya napahamak ang mga kaibigan niya. Gustong gusto niya na talaga magbago. Siguro ito na yung parusa sa kanya ng langit. Pinagduro sa kanya na ngayon lahat ng mga kabalbalan at mga krimen na ginawa niya. Lahat ng mga kasalanan niya pinagdurusa niya na ngayon, pero sinisisi niya ang sarili niya. Bakit kailangan pang madama yung mga kaibigan niya? Mabubuti yung mga yun. Mula pagkabata, nakampi niya na yung mga yun daw mga nagtatanggol sa kanya sa tatay niya kapag siya inaapi ng mga ibang tao, ng bata, tatay niya, sinasaktan siya. Yun lamang ang nagtitiwala at nagmamahal sa kanya yung mga kaibigan niya. Parang niya na yun eh, pinuturing na raw niyang pamilya, diba? Kaya naghihinanakit ito si Tanggol. Sabi naman ni Ben, sa pagkakataong ito, atupagin mo naman ang sarili mo. Paano kung magkaroon ng aberya? Di ko nang ang mapapahamak kasi mahina ngayon si Tanggol. Dito na po nagtatapos ang review, Enrica, para sa gabing ito, mga kapamilya. Bukas, eto na, umpisa na ng unang misyon ni Tanggol. Dahil pinatawag na nga siya nito ni Chief Espinas, dahil siya na nga ang ipapalit kay Bong. Ngayong sugatan ng mga kaibigan niya, kaya si
Tanggol muna ang gagawa ng mission na to at kasama niya rito si Bubbles. Eto na, kahit labag sa kalooban niya. Dahil mabuting tao to si Tanggol, hindi niya kayang pumatay ng tao pero wala siyang magagawa. Dahil ang sabi nga ni Chief Espinas, kapag hindi ka bumalik dito sa selda, alam mo na mangyayari sa'yo. Mamamatay ka, di ba? So, ayan yung mga dapat natin pakatutukan bukas mga kapamilya. Araw ng Huwebes, October 5, 2023, episode 167 na tayo. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other ABS-CBN shows tulad nito. Happy viewing mga kapamilya, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.